Ang kwento ni Tomby. Magandang araw mga katombi. Muli bago ko simulan ng ating kwento, itong susunod na storya ay mula kay JD o mas kilala sa pangalang ni Nuno. Kwentong bayan at pintados. Pasensya na po kasi wala pa po akong budget para kumuha ng sarili kong writer. Pero talaga nagsusumika po ako para mabigyan kayo ng magandang kwento. Naway suportahan niyo po ako mga katombi. Pangako po sa darating na buwan, bagong kwento ang ilalatag ko sa inyo. Maraming salamat mga katombi. Ingat kayong lahat. Walang sigurado sa mundong ibabaw. Yan ang palaging bukang bibig ng binatang si Enzo. Lumaki ito sa isang pamilyang maimpluwensya at makapangyarihan, ngunit sa isang iglap, bumaliktad ang malaparaisong mundo. Nangyari ang lahat ng kamalasan sa buhay nang magsimulang mambabae ang ama at malulong sa sugal. Nagkaroon ng anak sa isang dayuhang babae, pero ang masaklap, pinarahan lamang ito. Halos kalahati sa yaman ng pamilya ay napunta sa babae at ang kalahati naman ay nalimas sa sugal. At sa katunayan, may naiwan pa itong mga utang. Napakasaklap ng sinapit ng pamilya dahil bukod sa hindi alam kung saan kukuha ng pambayad, nagawa pang lumayas ng ama. Kaya ang mag-ina na lamang ang nakatira sa lugar na siyang araw-araw na binabalikan ng mga maniningil. Halos magkandakuba naman ng ina na si Rosario sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke para may pambayad lamang. Dahil sa dating makapangyarihan sa lugar ay kaparehas na lamang ng tipikal na kababaryo, hindi maiwasan na mapag-usapan sila sa lugar. Likas na siga si Enzo. Madalas niyang nasisigawan ang mga nagkukumpulang kababaihan sa kanto. Kaya naman tuwing lumalabas ng tahanan, takot ang mga ito sa kanya. Wala rin kahit sinong nakakapalag. Dahil kahit sino, wala siyang sinasanto at sa katunayan, naging bantog sa lugar ang pagpatay niya sa tiyuhin ng minsang makasagutan sa inuman. Dahil batid ang takot ng nakararami sa kanya, malakas ang loob nito na tapak-tapakan ang sino mang naisin. Kahit pabatid na walang magandang maidudulot ang pagsusugal, patuloy pa rin niya itong ginagawa. Ayon kay Enzo, bukod sa yon ang naiisip na paraan para makabayad ng utang. Halos araw-araw siyang nakakaramdam ng saya tuwing tumataya. Ayon sa kanya, siguro nga ay namana niya ang pag-uugali sa lumayas na ama. Dahil walang makaing maayos sa tahanan, madalas matapos magsugal, nakikituloy ito sa tahanan ng matalik na kaibigang si Jepoy. Wala namang problema na tumuloy doon dahil kilala siya ng magulang ng kaibigan at tinuturing na rin na parang sariling anak. Isang araw, sa pag-uusap ng magkaibigan, naikwento ni Jepoy na magandang laro ang Caracruz dahil madali ang pera. Tinuruan nito si Enzo at nang maintindihan ng laro, pumunta ang dalawa sa isang lugar kung saan may grupo ng mga lalaki na araw-araw naglalaro. Sa unang 3 araw, nagmasid muna si Enzo. At nang tuluyang makabisado ang laro, doon ito nag-umpisang pumusta. Dahil nakaka-adik ang laro, inaraw-araw na ito ng dalawa. Ngunit napansin niya na ni isang beses
Hindi pa natalo ang kalarong si Mori. Sa araw-araw na pagpusta, hindi nagawang magkamali kaya naman lahat ay namamangha. Hindi naman ito kinagalit ng karamihan dahil lahat ng napapanalunan nito ipinamibigay sa lahat ng nanonood at maging sa mga kalaban. Isang beses, nakalaban ito ni Enzo. Gaya ng inaasahan, hindi niya nagawang manalo kaya naman labis ang galit na nadama ng binata. Pero hindi niya yon pinahalata. Gusto niyang malaman kung ano ang sikreto ng lalaki. Kaya ng mismong araw na yon, gabi na nang matapos ang sugal, nauna nang umuwi si Jepoy dahil nilalagnat ang ina at kailangan pang magluto para may makain sa tahanan. Hindi naman inalis ni Enzo ang pagkakatitig kay Mori. Maingat niya itong sinundan. Sa pagbuntot, napansin niyang papunta ang dinadaanan nito paakyat ng bundok sa baryo. Napakadilim man ang tinatahak ngunit sumusunod lang ang binata dahil sa umiral na kuryosidad. Maya-maya pa, nakaabot na sila sa kakahuyan at nakita ang nag-iisang kubo kung saan pumasok ang lalaki. Nang masiguradong nasa loob na ito ng tahanan, pumunta si Enzo sa gilid. May narinig siyang nag-uusap na dalawang tao sa loob ng tahanan. Pero hindi naman niya maintindihan dahil ibang lengguwahe ang ginagamit. Halos kalahating oras pa ang tinagal ng pinata. Pero wala naman itong nahanap na kakaiba sa lugar. Kaya nagdesisyon na itong umuwi na lang at nang makatalikod, bigla na lang may malaking ibon na dumaan sa uluhan. Dahil sa takot, kumaripas na ito pauwi. Dumiretso na ng tahanan si Enzo. Habang nagpapahinga sa higaan, panay pa din ang kakaisip kung ano nga ba talaga ang sikreto ng tao sa laro. Dahil kailangan niya din itong matutunan para muling maibalik ang yaman ng pamilya. Nagpasya itong takutin ang tao para mailahad ang tinatago nitong sikreto. Kinaumagahan, pumunta ang magkaibigan sa sugalan. Abot tenga na naman ang ngiti ni Mori. Puno ng salapi ang dalawang palad. Sa pagkakataong yon, hindi na pumusta pa si Enzo. Inabangan na lamang niyang umuwi si Mori para makumpronta. Pagsapit ng tanghaling tapat, nagpaalam na si Mori sa mga kalaro na mauuna na muna. Gaya ng dati, ipinamigay lang nito ang napanalunan at nagumpisa ng maglakad. Bumuntot na si Enzo. Sasama pa sana ang kaibigan. Pero pinauwi na lamang niya ito dahil wala naman itong kinalaman sa balak ng binata. Nakasunod lamang si Enzo at nang malapit na sa gubat, tinawag nito ang pangalan ni Mori sa napakalakas na boses. Kaya napalingon ito. Dali-daling lumapit si Enzo. Walang galang na Ginoo, pero kailangan mo sabihin sa akin kung ano man ang sikreto mo. Kung nakakalimutan mo, kayang-kaya kong tanggalin ang ulo mo kung gugustuhin ko. Wika ni Enzo. Aba bata, hindi mo gugustuhin magalit ang matatanda. Mabuti pa't umuwi ka na dahil baka iba pa ang mapala mo sa akin. Tugon ni Mori. Dumiretso na ng paglalakad si Mori. Pero nakasunod pa din si Enzo. Nagmamadali na sa paglalakad ang Ginoo. Pero tinapatan din ito ni Enzo. Hindi na lumingon pa at pumasok na ng tahanan. Dahil sa galit na isipan ni Enzo na sunugin ang bahay kaya naman, walang ano-ano eh. Hinagisan ang bubong na anahaw ng dalang paninde
Sa loob ng ilang minuto ay nagliyab na ito at unti-unting sinasakop ng apoy ang kubo. Mabilis na umalis ang binata at habang tumatakbo, naririnig niya ang atungal na parang napakalaking aso. Dire-diretso lang ito sa pagtakbo hanggang sa makauwi. Pagkarating, tumatawa pang nilahad ni Enzo sa kaibigan ang ginawa. Natulala na lamang si Jepoy dahil napakawalang puso ni Enzo. Habang patuloy sa pagtawa, hindi naman kumikibo si Jepoy kaya naman nagpaalam na lang at sinabing nakakayamot kausapin ng kaibigan. Maghapon lamang na nasa tahanan si Enzo habang hinihintay na umuwi ang ina. Nakatulog ito sa upuan at nang magising, 8:00 na ng gabi pero wala pa rin ang ina. Nagpasya na itong lumabas ng tahanan para hanapin sa palengke at kung saan-saan. Pero hindi pa rin niya mahanap. Pumunta naman sa tahanan ng kaibigan para magpatulong. Pero lumipas na ang ilang oras ay hindi na talaga nila natagpuan pa ang ina. Minabuti na munang magpahinga ng dalawa. Kaya naghiwalay na ng daan at umuwi sa kanya-kanyang tahanan. Pagka-uwi ni Enzo, nilibot niya ang buong tirahan ngunit hindi pa rin nakita ang ina. Nang akmang matutulog na sana, nakarinig siya ng mga kalabog sa bubong. Kaya minabuting lumabas para ilawan. Nanlaki na lang ang mga mata nang makitang may tao sa bubong. Nakatuwad at nang humarap sa kanya, nalaman niya na si Mori ang nasa itaas. Punong-puno man ng balahibo ang mukha nito. Pero malinaw pa rin sa kanya na ito nga ang lalaki. Ngumiti ito ng nakakaloko kay Enzo. Pumunta sa likod at bigla na lang naglaho. Dahil sa nakita, nakaramdam ng kilabot ang matapang na binata. Kinaumagahan, pumunta siya sa tahanan ng kaibigan para muling magpasama. Naabutan niya itong may kausap sa bakuran. Bigla na lamang hindi makagalaw nang makita si Mori. Naalala ni Enzo ang kagabing nasaksihan. Kaya naman napaisip ito kung ano ang ginagawa nito sa tahanan ng kaibigan. Nang mapansin ni Jepoy, tinawag siya nito at pinaupo sa tabi. Walang ano-ano'y nagsalita ang kaibigan na ama niya ang Ginoo. Labis na naguluhan si Enzo. Kaya naman hindi siya nakaimik. Hanggang sa umalis na muna sa kinauupuan si Jepoy, sinabing kukuha muna ng pagkain. Kamusta ka bata? Sinabi ko naman sa iyong huwag mong gagalitin ng matanda, di ba? Wika ni Mori, habang nakangiti pa rin ng nakakaloko sa binata. Nakaramdam ng kilabot si Enzo kaya hindi pa man nakakabalik ang kaibigan. Tumakbo na ito papalabas ng bakuran. Nang makalayo sa tahanan ng kaibigan, hindi na niya malaman ang gagawin dahil nawawala pa rin ang ina at kasabay nito. Iniisip niya kung sino ba talaga si Mori. Gaya ng dati, hindi pa din niya natagpuan ang ina sa maghapong paghahanap. Kinagabihan, pag-uwi ng tahanan ay may naamoy itong napakasangsang sa ilong na parang nabubulok. Hinanap niya ang pinagmumulan ng amoy hanggang sa natagpuan ng isang supot na itim sa ilalim ng higaan. Napakalaki nito, kaya dahan-dahang hinugot ng pinata. Habang inilalabas nakaramdam na ng kaba sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nang tuluyang makuha, dahan-dahan niya itong binuksan. Umaalingasaw ang mabahong amoy kaya naman napatakip na lang ito ng ilong gamit ang damit pang itaas. Naibaba niya ito.
Nang makita kung ano ang laman, walang iba kundi ang bangkay ng ina na nasa loob ng supot. Nakaramdam na matinding kaba ang binata at walang ano-ano'y. Sabay namang may kumalabog sa bubong. Dahil sa gulong-gulo ang isipan at mga kalabog, kumuha ito ng itak sa kusina at lumabas ng tahanan para tagain kung sino man ang makitang nasa bubong. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana dahil sa ang nakita naman ito ay ang kaibigang si Jepoy. Parehong-pareho ang itsura sa ama. Hindi naman ito nagtagal sa bubong at bigla na lamang naglaho. Sa puntong yon, malinaw na kay Enzo na aswang ang dalawa. Pero bakit hindi siya nito pinapatay? Bumalik ito sa loob para asikasuhin ang bangkay ng ina. Napakagulo ng pag-iisip ng binata ng mga oras na yon. Kaya nilunok niya ang pagmamataas. Humingi na ito ng tulong sa mga kapitbahay. Mabuti na lamang likas na matulungin ng mga ito. Kaya kahit 10 oras pa ng gabi, nagawa nilang tulungan madala sa morgue ang bangkay ng ginang. Labis naman na nagpapasalamat si Enzo sa mga taong tumulong. Kinaumagahan, maagang dinala ang bangkay sa tahanan. Masakit man ngunit nilakasan niya ang loob alang-alang sa ina. Habang nagbabantay sa kabaong, may isang matandang lalaki na tumabi kay Enzo. Sa itsura pa lamang iho ng bangkay ng nanay mo. Batid ko ng dahil ito sa mga aswang. Ano ba ang nagawa mo para kalabanin ka ng mga yan? Maraming pagala-gala dito sa atin pero karamihan. Hindi naman mapanganib dahil marunong din naman itong makiramdam sa mga kakalabanin. Wika ng matanda. Naramdaman ni Enzo na ito na ang pagkakataon para maikwento ang buong pangyayari. Kaya naman inihayag niya sa matanda ang buong insidente. Ayon sa matanda, kinalaban ng binata ang mga aswang, kaya pinunteriya ang kanyang ina. Hindi malayo na ito na ang susunod. Pero napatagal lamang dahil gusto muna siyang paglaruan ng mga nilalang. Kung maaari, umalis ka muna ng lugar para maiwasan ang ikapapahamak mo. Wika ng matanda. Dahil sa narinig, naging malinaw ang lahat ngunit kasabay nito ang pagsisisi. Dahil wala namang pondo para sa burol. Makalipas lang ang 2 araw inilibing na din ang yumaong ina. Sinunod naman ni Enzo ang bili ng matanda kaya hindi na ito nagtagal pa sa lugar. 1 buwan matapos manirahan sa lugar, nabalitaan na naging usap-usapan na sa baryo na wala na ang pasugalan dahil 1 beses inatake ng isang aswang ang mga naglalaro. Wala nang ibang nasa isip ang binata kundi kagagawa nito ni Mori. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Hindi na muli pang nanirahan sa sariling lugar si Enzo. Dumadalaw na lang sa puntod ng ina tuwing araw ng mga patay. Samantalang, hindi pa din mawala sa isipan na minsan sa buong buhay, nagkaroon siya ng kaibigang aswang. Sa 21 taong pamumuhay ni Hunyo sa mundong ibabaw, wala siyang ibang ninais kundi makatulong sa kapwa. Ang naghubog sa kanya ng ganitong pag-uugali ay ang ina. Nakakamatay pa lamang 5 buwan na ang nakakalipas. Kaya naman naging mahirap talaga ang pag-usad na hindi kasama ang ina. Lalo pat kung anong kinabuti nito ay siyang kinasama ng ama. Ang tatay ni Hunyo ay basagulero. Bukod sa likas na malakas ang boses,
kinakatakutan ito ng mga kabaryo sa hindi malamang dahilan. Hindi naman sila maimpluwensya o mayamang pamilya. Pero bakit ang ama ang naghahari sa lugar? Dahil dito, labis ang inis at galit sa puso ng binata. Dahil walang sinasanto ang ama at maging matatanda, hindi nakakatakas sa kasamaan nito. Isang beses ay naputulan nito ng braso ang isang kapitbahay sa away inuman. Hindi naman lumaban ng nakaaway at nanahimik na lamang habang pinapagaling ang sugat. Ayon kay Hunyo, sukdulan ang kasamaan ng ama at kahit anong pakiusap niya, hindi talaga nito nagawang magbago. Isang araw, dahil hindi na kinaya ng binata ang kasamaan ng ama, nagdesisyon si Hunyo na sa lola na lang muna manuluyan. Ang tirahan ng lola ay nasa kabilang baryo kaya kahit papano, nakakaginhawa dahil hindi na niya nakikita pa ang pagmumukha ng ama. Inilahad niya ang lahat ng nangyari sa lola ngunit maging ito, walang masabi sa kung papaano babaguhin ang sariling anak. Dahil bata pa man, ganun na talaga ang ugali ng ama. Kaya naman minabuti ng binata na maghanap ng paraan. Dahil karamihan ng nakatira sa lugar ay matatanda. Sa paninirahan doon, araw-araw na pumupunta ng bundok si Hunyo para kahit papano mawala ang sama ng loob sa ama at para makapag-isip-isip na rin. Dahil halos buong araw siyang namamalagi sa lugar, nagkaroon ito ng isang matandang kaibigan na nagngangalang Mang Bardo. Ang matanda ay madalas ding nasa bundok dahil may binabantay ang pinyahan na pinagkatiwala ng kapatid na lumipat sa Maynila. Hindi man kaedad, ngunit naging matalik niya itong kaibigan dahil parehas silang nagkakaintindihan. Napakalawak ng pag-iisip ng matanda at sa katunayan, nailahad na dito ni Hunyo ang buong problema sa buhay. Lumipas ang maraming araw na palaging magkasama ang dalawa hanggang sa may inalok ang matanda. Naiintindihan ko ang problema mo sa tatay mo. Malinaw din sa akin ang gusto mo lamang ay maituwid nito ang pag-uugali niya para hindi na makaperwisyo pa ng ibang tao. Kung gusto mo, tuturuan kita kung paano maging malakas nang sa gayon. Mapasunod mo ang tatay mo. Wika ni Mang Bardo. Dahil sa narinig, nabuhayan si Hunyo dahil mas magandang ideya ang maging mas malakas sa ama. Kaya kagad naman siyang sumang-ayon sa matanda. Sinabi ni Mang Bardo na kung seryoso sa pa siya, pumunta ito ng pinyahan pagsapit ng 8:00 ng gabi. Pero bago pa man ang nakatakdang oras, nagpaalam na si Hunyo sa lola at nang tinanong kung saan siya pupunta dahil 10 oras na ng gabi. Hindi naman nagbigay pa ng rason at paulit-ulit na kinulit ng matanda hanggang sa sumang-ayon na lamang ito. 6:00 pa lamang ng gabi. Nag-umpisa nang maglakad papunta sa bundok ang binata para maunahan niya si Mang Bardo. Dahil para sa kanya, mas mabuti nang mag-antay kaysa siya ang antayin. Lalo pat pabor lamang ito galing sa matandang kaibigan. 7:30 na makarating siya sa pinyahan. Kaya naman naupo muna ito sa kubo sa gilid ng pinyahan at matyagang nagantay. Makalipas pa ang kalahating oras, may narinig na itong mga yabag na papalapit. Nagulat ang binata dahil biglang may 3 pusa ang tumakbo ng napakabilis at tumambad sa harapan. Labis na takot ang naramdaman ng binata. Ngunit tinitigan lamang siya ng mga ito kahit mahahalata na mapangis ang itsura. Nang akmang tatakbo na sana ay biglang nagwika ang matanda na huwag siyang umalis dahil mag-uumpisa na ito sa pagtuturo. Habang papalapit si Mang Bardo,
Napansin niya na may hila-hila ito at nanlaki ang mga mata ni Hunyo nang makita na isa itong tao. Buong-buo pa ang katawan at sa katunayan, tila naghahabol pa ng hininga. Hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan. Ngunit tinapik siya ng matanda sa balikat. Sabay wika na huminahon dahil parte ito ng proseso. Binigyan pa siya ni Mang Bardo ng pagkakataon na tumakbo na lang papalayo. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, nanatili si Hunyo at pinatuloy sa matanda ang gagawing pagtuturo. Bigla na lang nag-ingay ang mga pusa. Ngunit nagtataka si Hunyo dahil umaatungal ito na parang kinakastigong aso. Napatingin na lang ang binata sa mga pusa hanggang sa bigla itong nagpalit ng anyo bilang mga abwak. Sa puntong yon, hindi na malaman ng binata ang mga nangyayari. Gusto lamang niya na maging malakas, ngunit bakit puro kababalaghan ang kanyang nakikita? Walang kaalam-alam ang binata na ang pinagkatiwalaan palang matanda may kapangyarihan na galing sa kaliwa. Nanlaki ang mga mata ni Hunyo nang gilitan ng matanda ang bitbit na tao. Para itong manok na naghahabol ng hangin dahil biglang binaon ng matatalim na kuko sa leeg. Napapikit na lang si Hunyo dahil sa nakita. Dumilat ka dyan, bata. Di ba gusto mong maging malakas? Papaano ka lalakas kung ang simpleng dugo ay iniiwasan mong makita? Huwag kang mag-alala. Dahil pagkatapos nito, hindi ka nababaliwalain ng tatay mo. Dahil sa narinig, napadilat naman ang binata na mga oras na yon. Lubos niyang pinagkatiwala sa matanda ang buhay na kakaharapin. Kaya naman nagawa niyang higupin ang mga dugo sa katawan ng tao dahil yon ang unang utos. Matapos bigla ang winarak ni Mang Bardo ang katawan ng tao at hinugot ang puso. Ayon kay Hunyo, sa lasa pa lamang ng dugo ay sobrang nakakasuka na. Kaya nang inalok sa kanya ang puso ng tao, napailing na ang binata. Bumalik sa alaala ang mga taong inabuso ng ama. Nagawa nitong nguyain ng paunti-unti ang tumitibok pang puso. Abot tenga naman ang ngiti ng matanda. Matagumpay ito sa ritual para maging abwak ang isang tao. Para ng isang hayop si Hunyo sa patuloy nitong pag-ubos sa puso. Nang matapos, natumba hanggang sa nawala ng malay. Nang maimulat ang mga mata, hindi na niya makita ang matandang kaibigan at ang mga kasamahan nito. Babango na sana para umuwi. Bigla siyang nahilo, kaya napaupo na lamang sa paanan ng puno. Iniisip ni Hunyo kung panaginip nga lang pa ang mga nangyari. Ngunit nang punasan ng bibig, nakita niya ang dugo sa kamay. At nang amoy niya ay halos masuka ito ng bahagya. Maya-maya pa nakaamoy ang binata ng napakasarap na pagkain. Naglalaway na ito kaya naman sinubukan niyang sundan ang amoy. Sa kakasunod niya, halos 1 oras na siyang naglalakad. Ganun na kalakas ang pang-amoy kaya nagtaka na si Hunyo. Maya-maya pa't nahanap na niya ang pagkain. Nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi pagkain ang naaamoy niya, kundi isang buntis. Napakahirap pigilan ng nararamdaman. Pero kinaya ng binata na ialis ang sarili para hindi maperwisyo ang ginang. Naglakad na ito papauwi, kahit tila may humihila sa kanya pabalik sa lugar. Nang makarating sa tahanan, natumba na ito at humingi ng tulong sa lola. Bigla naman itong lumabas na kasama ang ama ni Hunyo. Nagulat naman ang lola at dali-daling pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Lumapit ang ama at inamoy si Hunyo.
Walang ano-ano'y. Biglang bumangon ng binata at pinagkakalmot ang tiyan ng ama. Hindi malaman ni Hunyo ang nararamdaman ng mga panahong iyon. Ngunit namangha siya sa kakaibang lakas ng ama. Sinapak nito si Hunyo ng sobrang lakas. Kaya natumba ito at pagkatapos, dali-daling ginapos sa upuan. Pagkalabas ng lola, bumulong ang ama na tawaging kagad ang albularyo para magamot kagad ang anak. Dali-dali namang tumakbo papalabas ang matanda. Kalahating oras lang ang nakalipas. Kasama na nito ang albularyo. Nagsagawa na ng ritual ang manggagamot na halos ikabaliw ni Hunyo. Sobrang sakit sa katawan dahil tila humihiwalay ang mga buto sa sariling laman. 3 oras ang tinagal ng panggagamot at nang matapos, nagsusuka na si Hunyo ng itim na likido. Nang matapos ang albularyo, pinagpawisan nito. Samantalang nawala naman ng malay ang binata. Nang magising, bumungad ang napakaliwanag na ilaw galing sa bintana. Umaga na pala ng mga oras na yon. Hanggang sa pumasok na sa kwarto ang lola. May dala itong almusal. Masyado kang nagpapadala sa galit, apo. Hindi mo na malaya na mali na yung taong nilapitan mo. Sa lugar na ito, karamihan matatanda na ang nakatira. Hindi maiiwasan na may nakahalong mga demonyo sa grupo. Maraming manlirin lang na aswang, apo. Itatak mo yan sa kokote mo. Wika ng lola. 1 linggong hindi pinalabas ng lola si Hunyo sa tahanan. Isang araw, 7:00 ng gabi. Habang nakaupo sa bakuran, biglang may lumapit na isang lalaki. Napakaitim nito at may mapupulang mga mata. May iniwang itim na sako sa tabi ni Hunyo at biglang tumakbo ng sobrang bilis. Sa ilang segundong yon, hindi nakagalaw ang binata dahil sa kilabot sa mga nilalang. Ilang sandali pa ay dahan-dahan niyang binuksan ang sako. Napasigaw si Hunyo nang makita na ang laman nito ay ulo ng matandang kaibigan na si Mang Bardo. Hindi niya malaman ang gagawin kaya dali-dali siyang tumakbo sa loob ng tahanan at lumapit sa lola. Nang makita nito ang laman ng sako, himalang naging kalmado lang kaya nagtaka si Hunyo. Kinuha lang ng lola ang sako at pinaghukay ang binata. Sumunod na lamang ito kahit hindi naiintindihan ng mga nangyayari. Matapos ang ginawa ay nilahad na ng lola ang katotohanan. Ayon dito, kung malakas si Mang Bardo, mas doble ang lakas ng sariling ama. Dahil parehong may sakaliwa ang dalawang ngunit mortal na magkaaway noon pa man. Matagal nang gustong paslangin ng ama ang matanda. Pero dati pa itong nagpipigil dahil nag-iipon pa ng lakas. Subalit pailalim na lumaban ng matanda at ginamit si Hunyo. Hindi na niya napigilan pa ang sarili at diretso na itong pinatay. Kaya hindi na nagtaka pa ang lola na isang araw ay may dadating na ulo sa tahanan. Matagal na nitong alam ang patungkol sa anak. Pero mas piniling manahimik dahil mahigpit itong bilin ng ama. Dagdag pa ng lola, nagagawang mamuhay ng ama ng normal dahil bago pa man maging aswang. Dati nang may alam ang ama sa kung papaano hatiin ang pagkakakilanlan. Dahil sa isang beses din itong nag-aral ng karunungan. Matagal ng panahon matapos mangyari ang naging karanasan. Paulit-ulit pa rin itong tinatanong ang lola kung paano naging aswang ang ama. Ang sabi ng matanda, hindi din niya alam. Basta isang beses bigla na lamang itong nagtapat na iba na ang pagkatao. Hindi naman muli pang umuwi ang ama ng tahanan.
Kaya minsan, nag-aalala si Hunyo kung buhay pa ba ito o ano na ang nangyari matapos na paslangin na matanda. Nakakamangha man na napag-aralan ng ama ang magkasalungat na panig na meron ang mga albularyo at aswang. Pero nanatili pa ring tanong sa isipan ni Hunyo kung ano nga ba ang tawag sa lahi ng ama na kalaban ng mga abwak. Nung mga panahong ito, nasa 16 pa lamang si Mimi. Kaunting detalye lang bago natin simulan ang kwento. Ang lugar na pinangyarihan ay malapit lang sa mismong lungsod ng Amlan. Ang tahanan ni Mimi ay hindi kalayuan sa main road ng nasabing probinsya. Nasa kanlurang bahagi at ilang kilometro lang mula sa lungsod, kung saan namamalagi si Mimi sa makasaysayang parke ng Amlan. Maraming kwentong kababalaghan sa lugar. At isa na si Mimi sa makakapagpatunay. Dahil ang pamilya mismo ni Mimi ay may dugong aswang na matagal nang tinatago ng mag-anak, ilang taon na ang nakakalipas. Hindi naman literal na nagpapalit ng anyo ang pamilya. Normal lang ang itsura, pero nababunghan sila sa laman ng tao, lalo na sa dugo. Ayon kay Mimi, may kukumpara nila ito na mas masarap pa sa adobo. Malaki ang tahanan nila Mimi at may malawak na nasasakupang lupain. Isang palapag lang pero malapad. Tila ancestral house na down type na bahay. Habang sa loob naman may malaking sala. Makikita ang 2 kwarto kung saan ang gitna may hallway papunta sa lamesa at kusina. Laging naiiwang mag-isa si Mimi sa tahanan. Madalas nasa trabaho ang mga magulang na si Tatay Ding at Nanay Rowena. Hindi naman alam ni Mimi ang trabaho ng mga ito. Nang mga sandaling yon, wala pang kaalam-alam si Mimi sa lahat. Nagtataka ito noon kung bakit madaling araw na umuwi ang mga magulang. Hanggang sa dumating ang panahon, nagkaroon sila ng bisita. Kasagsagan ng fiesta. Tanghali ng mga sandaling yon. Nagtataka noon si Mimi kung bakit galit na galit ang ina, kasama ang ama na tila may dinudurong tao. Napasimangot naman ang mukha ni Mimi habang nakatitig sa dinuduro ng ama. Samantala, nakita rin ng dalaga ang mga kamag-anak na nakatuon ng atensyon sa tao. Hanggang sa may lumapit dito, pinsan ni Mimi na si Celso. Sinenyasan ang tao na sumunod sa kanya. Lumakas ang kuryosidad ni Mimi kaya sinundan niya ito. Hanggang sa narinig ng dalaga na tila pinagbabantaan ni Celso ang lalaki. Kapag hindi ka umalis dito, hindi ka na makakauwi sa inyo ng buhay. Wika ni Celso. Nakita ni Mimi na nagtitigan si Celso at yung tao. Hanggang sa tumango na lang ang tao. Ngumiti at dahan-dahang papalayo sa lugar. Nang makalabas sa bakuran yung tao, lumapit si Mimi sa pinsan at nagtanong. Celso, anong problema? Ano bang ginagawa niya? Kilala mo ba yun? Tanong ni Mimi. Hindi kagad kumibo si Celso. Nakatitig lang ito sa tao habang papalayo. Ilang sandali pa nagsalita na si Celso. Mimi, bastos kasi ang taong yun eh. Tugon ni Celso. Nagsalubong ang kilay ni Mimi. Makikita sa mukha na tila nagtataka ito sa sinabi ng pinsan. Ano? Wala naman akong napansin sa kanya. Ano bang ginawa niya? Muling tanong ni Mimi.
Naku, ikaw talagang para kang wala kang alam eh. Kunwari ka pa. Di mo ba alam? Bawal tayong titigan sa mata. Tsaka napakabastos eh. Binudburan ba naman ng kalamansi yung ulam? Sino bang hindi magagalit dun? Tugon ni Celso. Habang si Mimi naman, tila mas lalong naguluhan sa sinabi ng pinsan. Hindi nakapagsalita si Mimi. Nakatingin lang ito sa isang banda. Makikita na sobrang lalim ng iniisip. Naglakad pabalik ng bahay si Mimi dala ang matinding pagtataka. Kada oras, mas lalo pang dumadami ang mga tao sa tahanan. Nakaantabay lang si Mimi sa mga kamag-anak kung ano ang reaksyon ng mga ito. Hanggang sa sumapit ang gabi, nagliligpit na ang mga magulang. Nag-uusap ito sa kusina. Nabanggit nila ang nangyari kanina. Matagal na ako nagtitimpi sa taong yon, Ding. Nako, kapag naubos ang pasensya ko, may kalalagyan talaga siya sa akin. Wika ni Nanay Rowena. Hayaan mo na. Baka kung ano pa ang mangyari at mabulabog ka pa. Karne ng hayop naman ang iniain natin kaya mapapaisip din yun. Tugon ni Tatay Dig. Dito lumakas ang kabog ng dibdib ni Mimi. Sumagi sa isipan ang sinabi ng kaklase na kesyo aswang ang pamilya ni Mimi. Tinatawanan niya lang ito. Pero ngayon tila pinaghinalaan din niya ang sarili. Naging sensitibo na mula noon si Mimi. Kapag nasa klase, naging tahimik na ito. Maging mga kaibigan ay hindi na kinakausap. Tinitignan niya ang sarili. Halos minuminutong tumitingin si Mimi sa salamin. Nakilala din ng dalaga ang kinaiinisan ng ina na si Lupe. Pero wala naman siyang kakaibang nakikita sa tao. Lumipas ang 1 linggo, buwan at taon. Hanggang sa nag-18 taong gulang si Mimi. Nang mga sandaling ito, wala pa din siyang patunay sa lahat ng hinala. Hanggang sa biglang may sinabi sa kanya ang ina na labis na kinagulat ni Mimi. Mimi anak, may sasabihin ako sa'yo. Alam mo, nakuugalian namin ng mga kaanak. Kapag dumating na sa hustong edad, kailangan iiwas na sa mga tao. Anak, kung maaari limitahan mo, lalo na sa lungsod o kaya doon sa parke, pinagbabawalan na kita anak. Kung maaari, dito ka na lang sa bahay. Wika ni Nanay Rowena. Napakunot ang mukha ni Mimi at napatanong. Oh, bakit naman ay? Dalaga naman ako eh. Tsaka bakit parang biglaan naman po yata? Teka, dahil ba sa mga kaibigan kong lalaki? Tanong ni Mimi. Hindi kagad nakasagot ang ina. Tumingin sa bintana. Tinukod ang kamay kasabay ng pagtingin sa malayo. Hindi yun ang dahilan anak. Basta. Gusto ko lang anak. Sana wag kang magalit. Para na din ito sa ikabubuti mo. Wag mo sana akong bibiguin. Wika ni Nanay Rowena. Pero nagalit si Mimi. Napabitaw pa ito ng mabigat na salita. Subalit bigla siyang natahimik nang humarap sa kanya si Nanay Rowena. Lumapit ito sa kanya. Sabay titig ng mata sa mata. Nakikita ko sa mga mata mo na ganap ka na. Hindi na siguro bago sa'yo na bawal kang titigan sa mga mata. Anak, masakit mang isipin
Pero kailangan mo itong tanggapin. Napapansin ko na lumalakas ang pagkain mo ng karne. Kahit minsan, nakikita kitang kumakain ng hilaw na karne. Hindi mo ba napapansin? Walang rekado ang bawat pinapaulam ko sa'yo mula nang tumuntong ka na 18. Meron tayong dugong aswang anak. Paliwanag ni Nanay Rowena. Nanlaki ang mga mata ni Mimi sa sinabi ng ina. Umiling lang ang dalaga at kaagad pumasok ng silid. Nagwawala ito habang umiiyak. Sinundan naman siya ng ina. Habang yung tatay naman ni Mimi, may pagkadismaya sa muka habang nakadungaw sa pintuan ng silid ni Mimi. Nakamasid lang ang mga magulang ni Mimi sa kanya. At noong akmang papasok na si Nanay Rowena ng silid, pinigilan ito ni Tatay Ding. Wag na muna ngayon. Mas magiging malala lang ang sitwasyon eh. Hayaan mo na muna siya. Hindi madali sa kanya ang mga nalaman niya eh. Wika ni Tatay Ding. Hinayaan nila si Mimi. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo, hindi na lumalabas ng silid si Mimi. Ni hindi na ito kumakain kung hindi ang ama ang mag-aabot. Pero ng mga sandaling yon, hindi na niluluto ang karneng binibigay sa kanya. Ayon pa kay Mimi, kahit ganon ay hindi na siya nandidiri. Sa mga pagbabago ni Mimi, hindi na masyadong nagtataka ang ina dahil napagdaanan niya din ito. Sa magulang ni Mimi, ang ina lang ang totoong aswang. Pero dahil sa pagmamahal ni Tatay Ding sa ina, napilitan itong tanggapin ang lahi ni Nanay Rowena. Isang araw, umalis ang mga magulang ni Mimi kaya muli siyang naiwang mag-isa. Nakasilip sa bintana at nakatingin sa malayo. Takip silim na mga sandaling ito. Lumalakas ang pang-amoy ni Mimi. Unti-unti nang naiintindihan ni Mimi ang lahat. Pero nasa proseso pa rin siya ng pagbabago. Gabi na nang lumabas ito ng silid. Wala pa din ang mga magulang. Naglakas loob siyang manalamin sa sala. Marahan niyang nilapit ang muka para matignan ang sarili. Kumabog ang dibdib habang lumilipad ang isipan. Pinaghahandaan na niya kung ano ba ang makikita. Nanlaki ang mga mata ni Mimi. Nakita niyang baliktad ang refleksyon niya sa mga mata. Napatigil pa sa paghinga si Mimi. Bahagyang napaatras at napahawak sa dibdib. Bumuntong hininga at lumabas ng tahanan. Pumunta sa gate at tumingin sa kalsada. May ilang mga tao itong nakita. Naririnig niya ang pinag-uusapan ng mga ito kahit sa malayo. Kumalam ang sikmura ni Mimi nang may makita na dumaan na bata. Dilat na dilat ang mga mata. Nakasunod ang paningin kung saan papunta ang bata. Hanggang sa napatago ito dahil may nakatitig sa kanya sa kabilang bahagi ng kalsada. Sumandal siya sa pader. Nakilala niya ang tao. Naroon si Lupe. Sa muling pagsilip, napaatras ito dahil nasa harap na niya mismo si Lupe. Nakahawak sa gate. Nakatitig sa kanya ng masama. Hanggang sa bigla itong nagsalita. Naku kang bata ka. Ang bait mo pa naman. Alam kong naninibago ka. Matagal na akong nakamasid sa'yo. Iwasan mo ang nanay mo nang hindi ka mahawaan. Wika ni Lupe. Doon lang nahimasmasan si Mimi. Nahiya ito at napayuko. Hanggang sa nagsalita muli si Lupe sa kanya.
Kung anong bawal, yon ang kainin mo. Sumpa yan sa mga nayayanggaw. Wika ni Lupe. Nagulat si Mimi. Dahil pagkurap niya ng mga mata, wala na si Lupe. Mabilis niya itong hinanap sa kalsada. Pero hindi na niya ito talaga nakita. Hindi siya makapaniwala na ganun lang kabilis itong naglaho. Pagsapit na madaling araw, gising pa ng mga sandaling yon si Mimi. Hanggang sa narinig niya ang langit-ngit ng gate. Batid niyang dumating na ang mga magulang. Nang mga sandaling ito, nasa sala na si Mimi. Nakaupo habang pinupunasan ng tuwalya ang sarili. Hanggang sa nakita siya ng ina. Oh anak, gising ka pa pala. Wika ni Nanay Rowena. Nagkatinginan sila ni Tatay Ding. Tumango ang ama. Dali-daling lumapit at naupo sa tabi ni Mimi. Kamusta ka na anak? Nakakapanibago. Ngayon lang kita nakitang lumabas ng silid mo. Wika ni Tatay Ding. Tumayo si Mimi. Lumapit sa salamin habang sinusuklay ang buhok. Oh? Maayos naman po ko ah. Nabigla lang po ako sa mga nalaman ko. Wala naman po pala tayong kaibahan sa normal na tao eh. Tugon ni Mimi. Pero sa likod nun, nagkukunwari lang ang dalaga. Nabuhayan ito ng loob nang marinig ang sinabi ni Lopez sa kanya. Samantala, lumapit sa kanya ang ina. Napansin nito ang refleksyon ng ina na nakasimangot. Kaya binati na lang ito ni Mimi. Kamusta ka nanay? Ay, maano po pala? Wika ni Mimi. Mapapansin naman sa mukha ni Nanay Rowena nagdududa ito sa anak. Tumango lang si Mimi at dumiretso na sa silid. Bago tuluyang pumasok, tumingin siya sa ama at ngumiti. Ano pong nangyayari kay nanay, tay? Tanong ni Mimi. Halata sa mukha ng ama ang pagkagulat. Tumingin ito sa isang banda at napabuntong hininga. Baka pagod ng anak. Mimi, doon nga tayo sa labas. May kailangan lang tayong pag-usapan. Wika ni Tatay Ding. Kumunot ang mukha ni Mimi. Pero wala naman itong nagawa at sumunod sa ama. Pagkarating sa labas ng tahanan. Nakipag-usap ka ba kay Lope? Tanong ni Tatay Ding. Nagulat si Mimi at nahinto ito sa paggalaw. Hindi makapagsalita si Mimi. Magkatitigan lang sila ni Tatay Ding. Hanggang sa muling nagsalita ang ama. Huwag ka nang magsinungaling. Maramdam ko ang pamaba ni Lope sa'yo. Dagdag ng ama. Napayuko si Mimi. Nilaro ang daliri at halatang nahihirapang sagutin ang katanungan. Tumango ang ama. Tinapik nito ang balikat ni Mimi at muling nagsalita. Anak, alam kong nakipag-usap at lumapit sa'yo si Lope. Sa bagay, tama naman siya. Dahil yon naman talaga ang nararapat para sa isang normal. Alam kong mahirap sa'yo ang mga nararanasan mo ngayon. Anak, huwag mong isiping hinihikayat kita na maging katulad namin. Alam mo, ayaw ko itong mangyari sa'yo. Pero nakaugnay na ito sa pamilya natin. Lalo na sa nanay mo. Hindi kita pipigilan kung anong gusto mo anak. Nasa iyo pa rin ang pasya sa magiging kapalaran mo. Sige na,
magpapahinga na ako. Kung gusto mong kumain, magluto ka na lang. May karne pa tayo ng baboy sa rep. Wika ni Tatay Ding. Tumangulang si Mimi habang nakasunod ang tingin sa ama. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan. Araw ng bakasyon at kakatapos lang ni Mimi sa kolehiyo. Sa hindi malamang dahilan biglang nagkasakit ang ama. Labis itong kinabigla ng pamilya. Nalungkot si Mimi sa nangyari kay Tatay Ding. Dahil sa lahat ng kaanak, ito lang ang kasundo niya. Nagkakagulo noon ang tahanan at hindi mapakali ang ina. Nang mga sandaling ito, malalim na ang gabi. Nakaratay si Tatay Ding sa higaan. Halos hindi matitigan ni Mimi dahil tila butot balat na lang ito. Hindi lubos maintindihan ni Mimi ang nangyari kay Tatay Ding. Isang linggo pa lamang ang nakakalipas mula nang magkasakit ito. Napakabilis na bumagsak ng katawan na tila mamamatay na. Naroon sa tahanan ng iba pang mga kamag-anak ang kapatid ng ina na si Tio Romy at ang asawa nitong si Tia Dita kasama ang pinsang si Celso. May iba naman na bago lang ang itsura sa kanya. Mga taong tila ilang taon nang hindi naliligo ang itsura. Buhaghag ang mga buhok at hindi nagsasalita. Naroon ito sa labas ng tahanan at nakaupo sa damuhan. Nag-uusap ang mga ito habang kahina-hinala ang tingin sa kanila. Lumabas naman ng bahay si Mimi hanggang sa napunta sa bakuran. Naglakad-lakad ito hanggang makarating sa parke. Naupo sa isang mahabang upuan. Inaaliw ni Mimi ang sarili. Nilalayo ang isipan sa mga nangyayari sa tahanan. Ilang sandali lang may lumapit sa kanya. Umupo si Lupe sa tabi niya. Nakatingin sa malayo at sobrang seryoso. Samantala, hindi kaila sa mukha ni Mimi ang pagkagulat na may halong pagtataka. Sumimangot ang muka at marahang papalayo ng upo kay Lupe. Tinakot niyo naman po ko. Meron po ba kayong kailangan sa akin? Tanong ni Mimi. Hindi kagad sumagot si Lupe. Nanatili lang itong tahimik pero makalipas ang ilang minuto. Alam ko, Mimi. Malala ang sakit ng tatay mo. Nakahanap na rin ng katapat ang pamilya mo. Nakakalungkot mang isipin, pero hindi nagagaling ang tatay mo. Asahan mo na ilang sandali lang, mamamatay na din siya. Tugon ni Lupe. Ha? Ano po? Hindi ko po kayo naiintindihan. Tanong ni Mimi. Tumingin si Lupe sa mga mata ni Mimi. Umupo ito sa harapan ng dalaga at may binulong sa kanya. Day, wala ka bang kaalam-alam sa mga ginagawa ng mga magulang mo? Alam ko ang lahat dahil lagi akong nakamasid. Oo, may mga trabaho ang mga magulang mo. Pero pumupunta sila sa bukid at nakikipagkita lang sa mga kaanak niyo. Huwag kang mabibigla kung sasabihin kung araw-araw kumakain ang mga magulang mo ng laman ng tao. Matagal na ako nakasubaybay sa pamilya niyo. Kung naaalala mo, naroon ako sa inyo at nakipiesta. Dahil sinusuri ko ang hinahandang pagkain. Gusto kong siguraduhin na laman ng hayop ang nakahanda at hindi tao. Mali man yon sa pamilya mo. Pero kailangan kong proteksyonan ng mga tao.
Hindi ko nakikita sa iyo ngayon na ganap ka ng aswang. Marahil sinunod mo ang sinasabi ko sa iyo. Pero nakatagpo na ng katapat ang mga magulang mo. Mukhang bumalik na sa kanila ang karma ng mga ginawa nila. Ganti ito ng pamilya na mangkukulam. Basta nararamdaman ko, may namamagitan sa pamilya nyo ngayon na isang grupo ng kulto. Paliwanag ni Lupe. Natulala si Mimi. Malikot ang mga mata at naguguluhan sa mga nangyayari. Ilang sandali lang, tumayo na si Mimi. Ganon din si Lupe at umalis na ng lugar. Habang pauwi ng tahanan, sa bungad pa lang ng gate, narinig na ni Mimi ang palahaw ng mga tao sa tahanan. Kumabog ang dibdib ni Mimi. Mabilis itong tumakbo papasok ng tahanan. Nakita niya ang ina. Nakaakap kay Tatay Ding. Nakatirik na ang mga mata ng ama. Wala na itong buhay. Hindi na malaya ni Mimi ang pagtulo ng luhas sa mga mata. Dali-dali itong lumapit sa ama. Napasigaw habang umiiyak. Noong araw ng lamay, bihira lang ang mga tao. Walang kapitbahay na tumalo. Puro kaanak lang nila ang naroon. Nagtanim ng galit si Mimi sa sarili. Namatay ang ama nang hindi niya alam kung anong tunay na nangyayari. Sa isip ni Mimi, kukumprontahin na lang niya ang ina sa oras na magkaroon ng pagkakataon. Matapos namang mailibing ang ama, pinagmamasdan lang niya ang ina. Pinaplano na ang mga sasabihin sa oras na makumpronta ito. Gabi ng mga sandaling yon, nasa kusina ng bahay si Nanay Rowena at nag-iisa habang naguhugas ng mga kinainan. Nilapitan ito ni Mimi. Nakasimangot ito at seryoso ang muka na tila magbibitaw ng mabibigat na salita. Nay, pwede ka bang makausap? Bakit parang ayaw niyo po akong harapin? Ayaw niyo pang malaman ko ang dahilan ng pagkamatay ni tatay? Tanong ni Mimi. Samantala, nagpatuloy lang sa ginagawa ang ina at hindi man lang siya pinansin. Nay, tanggap ko naman po na may lahi tayong aswang. Ramdam ko naman po eh. Halatang halata na. Ang sakin lang po, wala akong alam sa nangyayari. Napatay niyo nga po ako, Nay. Namatay ba si tatay dahil sa mga ginagawa niyo? Dahil sa pagpatay ng angkan ng tao? Para makakain? Tanong ni Mimi. Nagsalubong ang dalawang kilay ng ina. Nagkalansingan ang mga plato sa pagharap sa kanya. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Ano ba sa akala mo? Ano ba ang nararapat para mabuhay ang isang katulad ko? Katulad natin? Tugon ni Nanay Rowena. Dito mas lalong napikon si Mimi at napabuntong hininga. Nay, kabaliwan po ang ginagawa niyo. Bakit? Dahil ba may lahing aswang tayo? Yan na ang tama? Papatay talaga tayo ng tao? Ngayon mo sabihin sa akin, Nay. Bakit ako po? Kaya kong hindi maging katulad niyo. Nay, meron din po kayong kasalanan. Mamamatay ka ba kapag kumain ka ng karne ng hayop? Ha? Bakit kailangan pa talaga na karne ng tao? Wika ni Mimi. Nanlaki ang mga mata ng ina at biglang naging itim. Napatras si Mimi. Sobra itong natakot sa nakita. Maliban sa pag-itim ng mata ni Nanay Rowena, nag-iba din ang tono ng boses nito. Bumigat at naging gasgas.
Kapag pinagpatuloy mo ang sinasabi mo, kahit anak pa kita, hindi kita sasantuin. Wika ni Nanay Rowena. Hindi na nakapagsalita si Mimi. Naluha ang mga mata sabay karipas ng takbo papunta sa kalsada. Subalit, hindi pa man tuluyang nakakalabas. Lumitaw bigla ang ina sa harapan. Nagulat si Mimi. Napaatras at biglang nadapa. Gumagapang paatras si Mimi na mga sandaling yon. Marahan namang nakasunod ang ina at unti-unting humahaba ang mga kamay. Natataranta si Mimi dahil batid niya na hindi na ito si Nanay Rowena. Nilukob na ang ina ng demonyo. Saan ka pupunta? Lalabas ka? Saan? Para humingi ng soklolo? Ano sa palagay mo ang mangyayari kapag ginawa mo yon? Mas maigi pa sigurong tapusin ko na lang ang buhay mo. Kapalit ng kaligtasan ng mga kaanak natin. Wika ni Nanay Rowena. Tumayo si Mimi. Tumingin sa paligid. Hanggang sa tumakbo ito papunta sa dulong bahagi sa likod bahay. Pumunta ang dalaga sa maliit na kubo. Pumasok sa loob at tinarangan ng kahoy ang pintuan. Pinapakiramdaman ni Mimi kung nakasunod ba ang ina. Hanggang sa kumalabog ng malakas ang pintuan. Umalog ang buong bahay na tila may malaking bumabangga mula sa labas. Naririnig ni Mimi ang kaluskos sa labas kasabay ng nakakakilabot na mga huni at hangos. May naririnig rin siya na tila may gumagapang sa bubungan. Sumandal si Mimi sa dingding habang nakatakip ang tenga. Hanggang sa ilang sandali pa, pinakiramdaman niya muli ang paligid. Biglang tumahimik at mga kuliglig na lang ang maririnig. Patid ni Mimi sa sarili. Nilubayan na siya ng ina. Kaya inalis niya ang harang sa pinto at marahang sumilip. Halos tumigil sa paghinga si Mimi nang makita ang napakapangit na nilalang na nakasilip din sa loob ng tahanan. Sigurado si Mimi, si Nanay Rowena ang napakapangit na nilalang. Samantala meron pa itong isang kasama, nakahubot-hubad. Tila kuba ang katawan na may mahabang mga kamay at paa. Hindi makagalaw si Mimi na mga sandaling iyon. Dilat na dilat ang mga mata at nangingilid ang luha. Nakita ni Mimi na sumimangot ang ina at naghudyat sa kasama. Ramdam ni Mimi na ito na ang kanyang katapusan. Lumapit ang kasama ng ina at tinitigan siya sa mata ng malapitan. Naamoy ni Mimi ang sobrang pahong hininga nito. Nakakasulasok na tila nabubulok na laman. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Mimi. Biglang nagsalita ang nilalang. Iha, walang lugar sa mga katulad natin na ang gaya mo. Hindi mo alam ang sakripisyo ng lahi natin. Pakiramdam ko, isa kang banta na siyang makakapagbunyag ng mga lihim natin. Rowena, kung ito ang gusto mo sa anak mo, sige, papatahimikin na natin siya. Wika ng nilalang. Kaya mas lalong kinabahan si Mimi. Hanggang sa unti-unting tumilim ang paningin ni Mimi at pumagsak sa lupa. Pero bago tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang pagsigaw ng ina at nung nilalang. Nang magising si Mimi, napansin niya na wala siya sa mismong tahanan. Kung hindi nasa bahay ito ni Lupe, nakapalibot sa kanya ang mga anak nito at asawa. Iha! Iha! Gising na siya, Poring! Kuha mo nga ako ng tubig nang mapainom natin si Mimi.
Utos ni Lope. Nang mga sandaling ito, lumalabo pa rin ang paningin ni Mimi at muli siyang hinimatay. Pagkabalik ng malay, doon kwento ni Lope ang nangyari. Kasalukuyan noong napadaan si Lope para magmasid. Hanggang sa napansin niya ang umaaligid na aswang. Kaya marahan itong pumasok ng bakuran. Nagulat na lang siya nang makita si Mimi. Kung hindi niya ito naabutan, malamang patay na ang dalaga. Tinaloka ng sarili mong kaanak kapalit ng kaligtasan ng lahi nila. Mabuti at naunahan ko ang aswang bago ka patayin. Yung nanay mo naman, bigla na lang nawala. Hinanap ko na sa buong bahay niyo pero hindi ko na nakita. Ngayon iha, ligtas ka dito sa akin. Isa akong manggagamot. Biktima din ang pamilya ko ng angkan mo. Kaya ako nagpasya na bantayan sila. Huwag ka nang bumalik pa sa bahay niyo. Dito ka na muna pansamantala hanggang sa dumating ang panahon. Maisipan mong lumayo sa lugar na ito. Wika ni Lope. Naiyak si Mimi sa mga sinabi nito. Hindi niya lubos maintindihan kung paano yun nagawa sa kanya ng sariling ina. Ilang linggo pa ang nakalipas. Umalis ng lugar si Mimi at nagpakalayo-layo. Dahil tapos naman ang kolehiyo, hindi nahirapan si Mimi na makahanap ng trabaho na kaya nitong sustentuhan ng sarili. At kahit mag-isa, kinaya pa rin niyang magpatuloy sa buhay. Unti-unti namang nawala sa sistema ni Mimi ang bakas ng lahi. Nawala na ang pagkauhaw nito sa laman ng tao at hilaw na karne. Hindi na nag-asawa si Mimi. Ayaw na niyang ipasa sa magiging anak ang sumpa ng pamilya. Magpasa hanggang ngayon, tumandang dalaga na lang si Mimi. Patuloy pa rin niyang binabahagi ang karanasan nang minsang traidorin siya ng sariling kaanak.